Samantala, nakalusot na ang ilan sa posibleng maging kandidato sa pagkasenador. Ang ilan nasa ilalim ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Base na rin ito sa rekomendasyon ng Law Department ng COMELEC. Kung sino-sino sila, alamin natin sa report ni Luisa Erispe. Ilang buwan bago magsimula ang pag-iimprenta ng balota para sa 2025 elections, ang COMELEC naglabas na ng paunang listahan ng mga nakalusot at nakapasa na maging kandidato sa pagkasenador sa hatol ng bayan. Sa bilang ng COMELEC, out of 183 na nagsumite ng kanilang COC, 66 na pangalan ang lumutang na posibleng maging mga opisyal na kandidato. Ang rekomendasyon ng Law Department ay 66 na legitimate valid candidates na pwede na maisama na sa opisyal na listahan ng mga pwedeng maging kandidato sa darating na 2025 national and local election. Base sa listahan ng COMELEC, kasama sa mga nakalusot na posibleng maging kandidato sa pagkasenador ay ang ilan sa mga inendorso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga nasa partido sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kabilang dito, sina dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos, boxing champ at former Senator Manny Pacquiao, re-electionist Francis Tolentino na nasa Partido Federal ng Pilipinas. Nakasama din si Makati City Mayor Abby Binay, mga re-electionist na sina Lito Lapid, Tito Soto at guest candidate Panfilo Lacson sa Nationalist People's Coalition. Pasok din sa listahan sina Pia Cayetano, Camille Villar at re-electionist Senator Amy Marcos na kabilang naman sa Nationalista Party. At hindi rin natanggal ang mga pangalan ni Representative Erwin Tulfo at re-electionist Senator Bong Revilla na mula naman sa Lakas CMD. Pasok din naman sa listahan ang mga dati ng kaalyado ng dating administrasyon. Ang buong slate naman ng Makabayan Coalition na pinangunahan ni Representative Franz Castro, pasok din sa listahan. Kasama din si Manibela Chairman Marvel Buena. Sabi ng COMELEC, sa 117 na pangalan na hindi pa nakasama sa listahan, hihingan sila isa-isa ng paliwanag bago sila ideklarang nuisance candidate. Yung 117 hindi namin sinama dito sapagkat kinakailangan pang mag-undergo sila ng formal na proseso upang alamin kung sila ay dapat i-declare nuisance o hindi. But in the meantime, yung 66 na to ay sila na ay kasama sa magiging listahan na i-imprenta sa balota. Na kailangan bigyan pa rin ng due process. Yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat i-deklara na nuisance candidates. Paliwanag naman ng COMELEC, ang pinagbatayan nila sa pagsala ng mga pangalan ay ang political history, kung may mga supporters at kung may political party. Nilinaw naman ng COMELEC, hindi sila tumingin sa pinansyal na katayuan ng isang nais kumandidato. Wala po kami dinisqualify dahil sa kahirapan, dahil sa wala silang pera. Siguro naman po, sa pagkakabasa natin initially, nung 66, nakita nyo na ito ay mix ng mga individual, maaaring incumbent, maaaring independent, may political parties pero hindi ganun kakilala, labor leaders, lawyer, doktor, sinama po natin lahat dito. Paniniguro naman ng Commission on Elections, bago matapos ang Nobyembre, buo na ang pinalalistahan ng mga opisyal na kandidato. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.